Binabantayan na may international name na tropical depression o tropical storm na ayon kay Japan Meteorological Agency. Inaasahang papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw o mamayang gabi. At posibleng pag-iral ng pag-enhance habagat nakaamba sa iba't ibang bahagi ng katimugan ng bansa mula ngayong araw hanggang this weekend. Posibleng mabot pa sa mas malakas na category from severe tropical storm to typhoon category sa loob ng 48 to 72 hours. Metro Manila, inasahan na mararamdaman ang hatak sa habagat sa darating na 72-hour period o unang linggo na po yan ng June 2026 dahil na rin sa epekto ng bagyo. Hello, magandang tanghali na mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, May 28, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:48 na o 49 na ng magtatanghaling tapat. Nagulantang kami sa Caloocan kaninang madaling araw dahil bigla kaming binuhusan ng napakamalakas na ulan kaninang madaling araw po yan. At kung titingnan natin sa ating historical na rainfall kanina base sa aking trend graphs sa amin sa Grace Park, Caloocan, nakatotal kami ng 43.4 mm at nagsimula po ang malakasang pag-ulan kaninang mga bandang alas 3 ng madaling araw. Nagsimula ito kaninang mga bandang alas 3 o hanggang alas 3 ng madaling araw. At nag-peak yung kanyang velocity na umabot sa napakalakas na 89.9 mm as of 3:29 AM ng madaling araw. Biglang buhos po ng ulan yan. So, hopefully, walang nabigla sa biglaang pagtaas ng tubig baha sa mga areas natin sa Metro Manila nung umulan dito kaninang madaling araw. So, nakatotal of 43.4 mm kami kanina at tumila rin ang pagbuhos ng ulan kaninang mga bandang 3:54 AM o halos mag-aalas 4 ng madaling araw. Ito tumigil na rin ang buhos ng ulan sa amin sa Caloocan. May tuturing na rin na pinakamaraming total rainfall na naitala sa amin sa Caloocan ngayong month of May. Kaya kung titignan natin ngayon ay ito ang kauna-unang malaking record ng buhos ng ulan sa amin sa Caloocan. Well, tatalakayin natin yan in further report. Una muna ang lagay ng ating panahon at wala sa pinaka-Doppler radar imagery dahil sa umiiral na po yung unti-unting paglakas ng southwesterly surface wind flow dahil unti-unti na pong nahahatak ng pinaka-southwest quadrant nitong si Tropical Depression na ngayon ay tinawag na as Tropical Storm ayon kay Japan Meteorological Agency at pag-asa ngayong umaga ay nakataas na ito sa Tropical Storm. Pero sa ating 1-minute average kasi ay nanatiling tropical depression pa po ito. So normal lang po yan mga folks. At dahil po sa unti-unting napapalakas na nitong hatak sa southwesterly trade wind o surface wind flow dito sa may bandang timog kanluran, nakakaranas ngayon ng mga kalat-kalat at malawakang pag-ulan ang ilang bahagi ng Negros region o most of southwestern sections ng Visayas at Western Mindanao area. Ingat po sa mga kababayan natin dyan dahil asahan niyo po na malawakan at kalat-kalat po ang pag-ulan. At nakikita na naman natin sa droplets ng water vapor dito, nakakaranas na ng mga ilang pag-ulan sa may bahagi nga po ng Negros sa Oriental, mula sa may bandang Dumaguete area, yan, at ilang bahagi naman sa may bandang Zamboanga Peninsula. Wala nga lang gumaganang Doppler radar sa may bandang Mindanao. Hopefully malagyan na po yan para kitang-kita natin ang behavior ng pag-ulan dyan sa bandang Mindanao. Pero kitang-kita naman natin kung i-zoom out natin or tingnan natin yung pinaka-satellite imagery imbis na yung Doppler para makita natin sa CMMS Doppler yung malawak na water vapor. Yan, yung nasasagap ng Doppler radar sa outer space. Ayan o. Nakikita natin ang paghahatak o paglakas na po ng southwesterly trade winds o wind flow nagdudulot ngayon ng mga moderate and some heavy rain showers dito sa may bandang Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Sorsogon area, South Cotabato, yan hanggang dyan sa may bandang Maguindanao po. Ingat po sa mga flash floods
Dahil asahan natin na tuloy-tuloy na po yan hanggang this weekend na po na makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan po. Ayun na po, ito po yung hatak ng monsoon trough. Ito po yung pinaka-sirkulasyon ng bagyong si Jami na may international name na maya-maya ay ngayong araw inaasahang matatawag na natin yan sa local name na Domeng. Sa ating lightning detection system naman so far ay naka-embed, wala kaming masyadong lightning strikes, iisa pa lamang ang refreshing ng lightning strikes namin at mula kanina ay mayroong pinakamalapit na 155 km ang distansya, so napakalayo naman yan sa amin sa Caloocan. Wala kaming gaanong active lightning strike. So, double check natin sa pinaka-statistical data. Yan. So, napakadaming signal activity sa amin sa Caloocan mula kahapon po ng hapon. Yan. So, malaki po yung lightning strike count base na rin sa records ng lightning maps. Although, wala masyadong malakas na pulsing ang na-detect so far, pero kaninang madaling araw, grabe ang naging pagkulog at pagkidlat. Nakataas ngayon ng thunderstorms dito sa bahagi po ng Visayas. Asahan din ng moderate to heavy rain showers. Care of Pag-asa yan. Diyan sa bahagi nga po ng Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Bohol. At ilang bahagi diyan sa may bandang mula sa Pinakagimas at Negros Occidental. Yan. Kabilang na ang Capiz at Iloilo, nakataas ang area na yan. Mula sa Iloilo ng Balasan, Sara, Ahoy, hanggang Batad na po yan. Sa Capiz, yung President Rojas at Pilar. At dito naman sa Negros Occidental, marami-rami po. Yan. At least hanggang Hinobaan at City of Kabangkalan. Yan. Sa Bohol, yan. Halos buong Bohol ang nakataas. Hanggang Sikatunan na yan. At sa Cebu naman, mula Argao hanggang Ronda naman. 1 to 2 hours po ang persisting ng forecast nito. So, ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat. Sa ating current conditions, well, balik sa hot humid na panahon na naman tayo. Overcast, gloomy, heat haze na naman tayo. Base na rin dito sa ating live CCTV snapshots. Kitang-kita naman po ang maaraw na naman, pero despite na gloomy at haze ay nakakaranas tayo ng mainit na naman na panahon. At hopefully mga bandang hapon magiging makulimlim tayo dahil mataas po yung forecast natin ngayong Huwebes. According dito, at least 100% chance daw na magkakaroon ng pag-ulan na may partially cloudy at magkakaroon ng mga localized thunderstorms. At inaasa natin yan, tuloy-tuloy yan hanggang starting Friday hanggang Linggo na po yan. So mga huling araw na talaga yan ng May, expected unti-unti magiging makulimlim tayo at makakaranas ng malawakang ulan at may mga bugso na kami ng hangin. Usually southwest direction, so medyo nagpaparamdam na po yung ilang southwesterly surface wind flow. Yan, madalas na pong southwest and direction. Para ma-double check natin, makikita nyo pa rin yan sa ating station time graphs at sa ating wind direction. Makikita natin month of May, nagpaparamdam na nga po talaga ang southwesterly surface wind flow. Starting mga May 21, madalas southwest na, south, yan, west-southwest, medyo dumadalas na po yung direksyon na manggagaling sa timog kanluran ang hangin. So ibig sabihin nagpaparamdam na po yung ating habagat, unti-unti yan dahil under transitioning na talaga tayo ng habagat season na. Ongoing na po yan hanggang sa pagpasok po ng June next month. So makikita nyo yun dyan. But then meron tayong dominant record. Ito po yung tinatawag kong dominant wind direction for this year. Makikita natin yung direction na most probably nalalaman natin yung galaw ng hangin kada buwan po o kada season. So nakukonfirm natin kapag nagkakaroon tayo ng taghabagat na o pumapasok na po yung hanging habagat. Dahil yung dominant direction ng hangin lumalabas doon sa ating recording base sa aking weather station reading sa Caloocan. Sa lawas sa operasyon na netala ng weather station, kininang 3:37 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa, 24.9 degrees Celsius. Well, bunsod yan ng nagkaroon ng malawakang pag-ulan kaninang madaling araw. Kahapon, grabe pa rin ang init, 36.1 degrees Celsius ito, kahapon ito ng hapon at 1:08 PM. So, ibig sabihin, kahapon, mataas pa rin ang heat index sa amin, pumalo ng 52.5 degrees Celsius ang aming init pandama. Kung titingnan naman natin sa heat index nationwide, as of 9:55 AM, yung instrumentation reading, 50.4 degrees Celsius po yan.
Pero kung titingnan nyo po sa station time records para sa calculation ng aming heat index sa Caloocan, yan, so yung heat index natin, yung computed heat index sa amin sa Caloocan, pumalo ng 47.3 degrees Celsius. So, grabe talaga ang init sa amin sa Caloocan. Kung itatabi naman natin sa heat index mula kay Pag-asa, yung huling record ni Pag-asa sa kanilang heat index. So, ito nga po, nasa danger degrees na po kami in instrumentation reading, 50.4 degrees Celsius po yan. Sa forecast, at least 46 degrees Celsius daw ang inaasahan naming highest heat index. Pero sa maghapon, aabot daw hanggang 46 degrees Celsius lang daw. So mukhang hanggang 46 degrees Celsius lang daw ang magiging computation siguro nito. Lalabas pinaka-computed heat index na namin siguro to sa Caloocan. Well, tingnan natin dahil pumalo ng 47 degrees Celsius po yung aming computed heat index sa Caloocan kahapon. Tingnan natin ngayong araw yung computed. Pero sa ngayon, yung real-time actual reading ay 50.4 degrees Celsius sa amin sa Caloocan. Sa init factor naman ni Pag-asa kahapon, ang nangunguna sa may pinakamataas na heat index. Mayroon bang pumalo ng 47? Mukhang walang pumalo ng 47. Meron tayong 46 degrees na naitala. Yan, walang 47, so 46 degrees agad tayo. Tugigaraw sa Cagayan na may 46 degrees Celsius na heat index. At ang Sanglay Point, Cavite, 46 degrees Celsius din. Kasama ng Alabat, Quezon, 46 degrees Celsius din. At sa bandang Borongan, Samar, 46 degrees Celsius din ang naitala. Yan po yung mga pinakamatataas na heat index na nai-record base dito sa init factor ni Pag-asa. And the rest, 45 degrees Celsius po. Tingnan na lamang po ninyo yung mga recorded. Dahil napakarami po ang registered na may mataas na heat index. Ayon yan sa data feed ni Pag-asa kahapon. Mula naman sa ating heat index nationwide ngayong araw, yung magiging forecast sa Tugigaraw, nasa natin na magiging mainit pa rin ang heat index sa kanila, 48 degrees Celsius at papalo daw hanggang 50 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So grabe pa rin ang heat index sa inyo sa Tugigaraw. Ingat po mga folks, uminom na maraming tubig. At sa Santiago Isabela naman, well, asahan na natin 48 degrees Celsius din po ang napakagrabing init factor sa kanila. Papalo din ng 50 degrees Celsius ngayong alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, wag din masyadong magbibilad. Napakadelikado ang inyong heat index ngayong araw. Sa bandang Dagupan, Pangasinan naman ay 49 degrees Celsius at mukhang yan na ang pinakamataas ninyo ngayong umaga na actually alas 12 na, kapapasok lamang. So, 49 degrees Celsius po, which is highest heat index na ninyo yan maghapon ayon sa forecast. Sa Central Luzon sa Tarlac, 49 degrees Celsius pero mukhang naungusan pa. Papalo sa mas mainit na heat index hanggang 51 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So napakadelikado po na masyadong mabilad kayo sa tinding init sa bahagi po ng Tarlac o sa ilang bahagi ng Central Luzon. Iwas po sa masyadong mabilad at uminom na maraming tubig ha. Malakas po maka heat stroke at dehydration po ang grabing ganyang kataas na dangerous heat index. Yan po yung forecast po ha. So napaka-dry ng inyong temperatura at the same time sobrang grabe ang inyong magiging init factor po ngayong hapon. So ingat po mga folks sa kababayan natin sa Tarlac at sa bahagi naman ng Batangas. Ang inyong heat index dyan ay 48 degrees Celsius which is pinakamataas na ngayong tanghali sa inyo dyan sa parte ng Batangas. Sa San Jose Occidental, Mindoro naman ay 42 degrees Celsius at aabot pa ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon sa San Jose Occidental, Mindoro. At dahil umuulan po dito sa bandang Palawan, expected mababa ang magiging heat index nila. Mukhang hindi pumalo pa rin ng 42 degrees Celsius, heat danger. So mukhang katamtaman ang panahon sa inyo dyan sa Puerto Princesa. Sa Cebu City naman, ang sentro ng Visayas ay 44 degrees Celsius po, which is pinakamataas sa inyo yan ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang alauna daw ng hapon. Dito naman sa bandang Davao City sa Mindanao, well, dahil inuulan kayo, mabababa ang inyong heat index. Ingat na lamang po sa mga posibleng pagbaha at wag sanang magkaroon ng mga pag-uho ng lupa sa ilang kabundukan dyan sa bandang Bukidnon at most of west sections ng Mindanao na kung saan mas concentrated ang buhos ng ulan sa inyo dyan.
Mula sa automatic weather station ni Pag-asa, ang highest heat index so far ngayong umaga, ang recorded ay ang bahaging Dayet Camarines Norte na may 38 degrees Celsius. At sa highest heat index naman ay nangunguna ang Apari, Cagayan na may 46 degrees Celsius na highest heat index. Itong dalawang to, sira po yan mga puksa, so disregard muna natin yan. Nangunguna sa may pinaka-highest ang Apari, kasunod ang banding Baler Synoptic Station sa Baler Aurora. Yan, may 46 degrees Celsius po ang highest heat index. So current heat index highest ay ang bahagi ng Dayet Camarines Norte at nasa 48 degrees Celsius daw, at ang current temperature naman ang highest ay bandang Tugigaraw naman na may 38.26 degrees Celsius. Ang kasalukuyang highest outside air temperature ngayon dyan. So ingat po mga folks. Samantala kung itatabi naman natin sa PX streams in past 24 hours, nangunguna siyempre ang Tugigaraw na may 41 degrees Celsius na grabing outside air temperature. Grabing init talaga. Nakaka-dehydrate at nakaka-heat stroke ang ganitong grabing init. At sa Baguio City naman ay nasa 18.6 degrees Celsius naman na almost stationary na lowest temperature. At sa Malay-Balay, Bukidnon naman, nakatotal sila ng 60 millimeters total rainfall. So, kung titingnan natin kung merong mas mataas kumpara sa amin sa Caloocan. Sa total rainfall after Malay-Balay, Bukidnon, mukhang pangalawa kami sa Caloocan dahil meron kaming total of 43 millimeters, 43.5 millimeters total rainfall. Pinakamataas na po na total rainfall yan ngayong month of May 2026. So, nanguna ang Malay-Balay, Bukidnon na may 60 millimeters at pumapangalawa kami sa Caloocan na may 43.5 millimeters total rainfall. Sa average wind speed naman ng Dagupan ay may 14.9 kilometers per hour at sa aming 1 minute average wind speed ay 12.1 kilometers per hour lamang ang Bugso. Medyo malakas-lakas na rin yan. Medyo windy kasi tayo ngayon mga folks. Sa outside humidity natin, medyo dry tayo ng konti, 69% at bumaba ito ng 5% since last hour. Thunderstormy po tayo at 1,007 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Kasalukuyang medyo high tide pa po tayo pero undergoing, projected na po to low tide na may more than 4 hours pa po to minimum low. So medyo mataas pa ang sea level natin. Pero gaya natin sinabi, hanggang 1.1 meters ang taas ng alon dyan. At nakakaranas na po ng maalong karagatan ang eastern sections ng Visayas at Mindanao. Ingat po mga folks. At sa kanlura naman ng bandang Visayas at Mindanao, lumalakas din ang alon sa inyo dahil sa hatak sa southwesterly southwest wind flow. Ingat po mga folks. Mataas din ang ating air quality na merong 99% na air quality, moderate index. Ayan, kaka-refresh lamang po at pumasok na naman sa 104 unhealthy sensitive book groups ang aking reading sa Caloocan. Magmas po tayo dahil hindi maganda ang ating air quality dito sa Caloocan at asahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, malamang dahil mayroong thermal inversion na nagaganap. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:20 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, nasa 90% illuminated na po. Magkakaroon na tayo ng unang full moon na. Pangalawang full moon na po ito dahil naging dalawa po yung ating full moon ngayong May. So, in-expect natin ang magiging full moon natin ang 31 pa. Yan, mga May 31 pa po yung next full moon natin. So naging dalawa po yung ating full moon ngayong month of May. Yan. So yan po. At 90% illuminated na po, magmo-moonrise po yan mamayang hapon pa po, 3:48 PM at bukas na ng madaling araw at 3:29 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Thursday and Friday, magiging partly cloudy daw ang ating umaga at may localized thunderstorms naman daw ang posibleng maganap nitong mamayang hapon. Yan, chance na pag-ulan 100% daw at bukas ng Biyernes, partly cloudy din daw ang halos buong maga pero localized thunderstorms din daw iiral sa atin sa Metro Manila na may 100% chance of rain. Highest and lowest temperature expected naglalaro between 34 to 35 degrees Celsius and lowest temperature expected between 25 to 26 degrees Celsius. Sa local weather advisory naman mula sa Dita PD Pag-asa ay natiling nasa labas pa ng PAR ang binabantayang tropical storm na nga po na itinaas ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa. So kay Pag-asa at GMA,
isa na itong tropical storm. Sa ating 1-minute average, nanatiling tropical depression pa rin. Yan. So, expected na tropical storm na rin yan dahil halos alanganin na po, napapasok na as tropical storm yung computed nito. I-compute natin sa 8-hour period po. So, consider na natin yan as tropical storm na rin po. Naka 1-minute average kasi siya, kaya natiling tropical depression yan mga folks. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imaging, makikita po yung sentro ng bagyong si Jaming na may international name. Inaasahang si Predoming na po ito pagpasok mamaya nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayun, no? Halos malapit na po siya. So, yung hatak sa habagat o yung southwest o yung monsoon trough na nagpapahatak ngayon dito sa bandang katimugan ng bansa, nagdudulot ngayon ng malabakong ulan sa western section ng Palawan, kasama na ang western portions ng Visayas at Mindanao area. Yan, yung inflow ng monsoon trough na yan kasabay ng nahahatak ng ating timog hangin silanganan dito mula sa pinaka southwest monsoon winds nahahatak ngayon nitong si Jami. Yan, ito po ngayon yung direksyon niya base sa pinaka-animation at yung water vapor po. Makikita po natin yung galaw kung paano hinahatak ng bagyo ang lahat ng water moisture dito sa katimugan ng bansa. Nang papansin natin, na-accelerate tuloy yung southwest monsoon natin. Ayan, nagkakaroon tuloy na acceleration dito dahil nahahatak yung ilang hangin dito sa katimugang bahagi ng bansa. At yung southwest surface wind flow natin sa timog kanluran, na-accelerated tuloy. So, nagkakaroon tayo na ngayon ng unti-unting pagbaba ng atmospheric pressure dito sa may bandang kanluran ng West Philippine Sea, bandang Kalayaan Islands. Ingat po, expected po ang malawakang pag-ulan po ang iiral dyan. At inasa natin this weekend, mapapalakas nito ang hanging habagat. Then mapapansin natin, na-accelerate o todo-todong nahahatak ngayon yung hangin dito sa may bandang kanluran po. At yung southwest monsoon dito sa katimugan ng bansa ay unti-unti na rin na-accelerate. So unti-unti po, nag-accumulate na po yung water moisture dito. Nagkakaroon na ng unti-unting water vapor dyan. So expected this weekend, mukhang makakaramdam na tayo ng epekto ng habagat. Mapapansin natin ang kaluran ng Nodo Luzon, unti-unti na nag-re-accumulate ang water vapor dito. So malamang bandang hapon, mukha tayong magkakaroon tayo ng mga ilang kalat-kalat at isolated rain showers anytime. So tanaw na tanaw po sa pinaka-microwave imagery ang hatak sa ating hanging habagat at southwesterly trade winds po. Yan. And then nakikreate nito as monsoon trap ng bagyong si Jaming o Predoming. At mula naman sa bahagi nga po ng Visayas, mula sa bahagi nga po muna ng bandang Northern Mindanao, makakaranas tayo na maulap at katamtamang panahon pa rin, kabilang na ang buong Surigao region, Caraga area at western sections ng Mindanao. Kabilang na ang Hinatuan at Surigao del Sur o Bislig hanggang dyan sa may banang Agusan del Sur. Nakakaranas kayo ngayon ng mga ilang mahihinat katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Expected din na magiging maulan sa bahagi ng Davao region at most southwestern sections ng Mindanao, kabilang na ang General Santos, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, maging sa bahagi nga po ng Coronadal at maaring umabot sa bandang Cotabato anytime. So mas gloomy kayo ngayon dyan at maulan ang inyong panahon. Kabilang na ang Zamboanga Peninsula, ni nakakaranas kayo ngayon ng mga ilang moderate to heavy rain showers mga folks. Kung i-activate natin ng Himawari satellite, kung titingnan natin yung heavy rain potential po, makikita natin ang heavy rains na bumabalot ngayon sa isla ng Basilan at Hulusulu, Zamboanga del Sur at Sibugay at ilang bahagi dyan sa bandang Zamboanga del Norte. Expected ang mga moderate to heavy rain showers and localized thunderstorms ang iiral. Ganon din sa western portions ng Visayas, kasama na ang Iloilo at Antique at most of Negros region mula dito sa katimugang bahagi ng Sipalay, Bayawan hanggang dyan sa may bandang Dumaguete. Bagamat katamtaman ang hilagang bahagi ng Bacolod, kabilang na ang San Carlos, Canlaon sa paligid, at least medyo katamtaman ng panahon, partly cloudy dito sa Musicao di Cayo. Sa Panay Island naman, magiging mostly cloudy ang Iloilo, ang Guimaras at ilang bahagi dyan sa may bandang kaluran ng Antique, pababa nga po ng Anii. Pero sa hilagang bahagi, magiging katamtaman din, partly cloudy dito sa Musicao di rin ng Iral, sa ilang bahagi ng Aklan, Rojas City, hanggang dyan sa may bandang Concepcion o Estancia. Asahan ang mga isolated cases
of light to some moderate rain showers and localized thunderstorms. The rest ng Cebu naman at Bohol, magiging maaraw muna kayo dyan, medyo hot, humid na panahon, katamtaman, pero expected ang forecast ng localized thunderstorms ngayong hapon, gabi o madaling araw. At habang unti-unting lumalapit yung distansya ng hatak sa ating southwesterly surface wind flow, unti-unti na rin magkakaroon na magiging maulap ang buong bahagi ng Cebu, Bohol, kasama na ang Leyte. Pero sa ngayon, maaraw muna kayo dyan at hot, humid na panahon kabilang na ang southern Leyte. Yan, pataas na yan ang bandang Tacloban at patawid ng Eastern Samar. Katamtaman muna na panahon at maaraw at medyo hot humid muna kayo, pero asahan ng localized thunderstorms bandang hapon. And the rest ng Southern Luzon, kasama na ang Kabikulan na magiging maaraw at maalinsangan muna tayo. Pero unti-unti nagkakaroon na tayo ng mga partly cloudy to mostly cloudy at all times ngayong maghapon. Although moderate at medyo maalinsangan pa rin tayo sa Kabikulan and the rest ng Southern Luzon, kabilang na ang Mindoro, ay makakaranas pa rin tayo ng mga partly cloudy na at medyo makakaramdam na tayo ng mga localized thunderstorms habang nag-a-accumulate na po yung ating habagat dito sa timog kanluran ng bansa o halos nandiyan na yung sa may bandang kanluran po ng Palawan o bandang Kalayaan Group of Islands. Grabe po ang torrential rain dito na nararanasan ng mga taga-Vietnam ngayon. May mga torrential rains ngayon dyan dahil sila ang nakakaramdam ngayon ng epekto ng nahahatak na habagat unti-unti. Pero dito sa Pilipinas ay medyo magiging maulap muna ang ilang bahagi ng Palawan. So most probably nagiging partly cloudy to mostly cloudy tayo at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog sa maghapon. At mula sa bahagi ng Calabarzon area kasama na ang buong Laguna at most of Batangas. Pataas na Metro Manila, katamtaman ng panahon natin. Nagiging partly cloudy tayo at gloomy ang panahon. Pero asahan na mainit at maalinsangan muna tayo sa maghapon mga folks. Nakataas na rin ang ating localized thunderstorms dahil binanggit ko na sa inyo kanina yung mataas na forecast natin especially sa bandang hapon, gabi o madaling araw na mga folks. At dahil sa epekto pong yan ay asahan natin na magiging partly cloudy to mostly cloudy tayo sa Metro Manila, pero maramdam pa rin natin ang grabing init na pumapalo pa rin sa mahigit 35 degrees Celsius po so iwasan pa rin natin magbibilad at uminom ng maraming tubig. At asahan po natin na magkakaroon tayo ng medyo sakit ng tiyan dahil yung tindi kasi minsan ng init, nagdudulot din ng sakit ng ating sikmura. Maging ang inyong lingkod medyo sinusumpong ng sakit ng ating sikmura. Kaya umiinom tayo ng mainit na tubig despite na napaka-mainit na panahon sa Metro Manila. At mula sa bahagi ng Bulacan hanggang Central Luzon at entirely ng Northern Luzon, maaraw at malinsangan muna tayo sa maghapon dahil mga bandang weekend pa po talaga tayo na medyo unti-unting makakaranas ng maulap at magkakaroon tayo ng mga tsansa ng mga pag-ulan na habang lumalapit po yung hatak sa southwesterly surface wind flow mula dito sa bagyong si Jaming o Predoming. Mga within 72 hour pa po na mararamdaman natin yan sa Luzon. For the meantime, mga bandang katimugan muna na bansa ang makakaranas muna ng pag-ulan dulot po ng nahahatak sa hanging habagat mula dito kay bagyong Jaming o Predoming sa loob ng 48-hour period. So diretso agad tayo sa ating ginagamit gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector as of 8 o'clock a.m. Ang center air pressure na ngayon ni Jamie under tropical depression pa po siya sa kanyang 1-minute average, pero sa ating 8-hour period computation ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency automatic nasa 72 kilometers per hour na po yung bugso niyan at around mga 85 to 90 kilometers per hour naman ang pinaka maximum wind gust niyan. So, ganyan po magiging computation yan. But the meantime, sa ating 1-minute average, maximum sustained wind niya ngayon ay 56 km per hour at bugsong umaabot ng 72 km per hour. Sa kanyang 10-minute average naman ay 49 km per hour. Malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 64 km per hour naman. So, under tropical depression pa rin pareho. Yan. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 24 km per hour. Napakabilis nito kaya malamang ngayong hapon po ay maaaring makapasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility dahil sa bilis ng kanyang movement speed at 24 km per hour. Depende kung biglang bumagal po yan mga folks ha. Ang layo niya ngayon mula sa may bandang Eastern Visayas, ang reference point natin ngayon ay bandang northeastern part ng Eastern Samar o northeastern Samar. Ay layo nito ay 1,100 malapit sa gitna. 1,154 km east ng northeastern Samar, sa labas pa rin po ito ng PAR. Pero halos ilang kilometro na lamang ang layo nito sa PAR.
So sukatin natin na mula PAR ay halos 96 o less than 100 km per hour na kilometers ang layo nito mula sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. At kung titingnan natin yung combination ng tropical cyclone track combination natin ay inaasahan po natin na kikilos pa yun pa northwestward. So mga bandang hapon pa po ina-expect papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At mula sa apat na weather agencies, inaasahan natin na maaaring pumasok ito either ngayong hapon o mamayang gabi po yan. Ayan, medyo alanganin po yung position niya. Dahil ayon kay Japan Meteorological Agency, mga bukas pa ng madaling araw o bandang mag-uumaga ay papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ano, mga May 29 bukas. Kay DeepMind AI naman ay inaasahang papasok ng PAR ito. Expected po mga mamayang hapon o gabi po. Ayan o. Ito yung kahapon. So malamang ay pagdating dito mga bandang hapon o gabi nga po. Expected papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan yung UTC time niya kasi. Yan. So papasok yan ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o gabi o bago magbadaling araw. Estimated ahead of time. Kay Pag-asa naman ay ngayong hapon din ito papasok o bandang gabi po, estimated ahead of time. Kay Joint Typhoon Weather Center, ganun din. Ngayong gabi, ina-expect daw ito ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. So either way, ngayong hapon po o ngayong gabi, expected ay papasok na ito sa Philippine Area of Responsibility itong si Pre-Doming, which is tatawagin na natin yan sa local name na Doming. Oras na yan ay nakatawid na ng Philippine Area of Responsibility. At bago pa ito makapasok mamaya, posible pa itong mas lumakas into tropical storm. O actually, tropical storm na nga po kay Japan Meteorological Agency at Pag-asa ngayong araw. So, considering papasok ito ng Philippine Area of Responsibility as tropical storm at pagkapasok niya bukas siguro o mamayang gabi, ay posible pa itong mas lalakas into severe tropical storm. Ito ay bukas po ng umaga according dito. So baka madaling araw ay posible itong mag-severe tropical storm. Ganon din kay DeepMind AI ay naka-indicate din as tropical o severe tropical storm din ang kategorya niya. So posible po pagkapasok niya ng Philippine Area of Responsibility ay posible itong mas lumakas into severe tropical storm. So paghandaan po natin. Kay Japan Meteorological Agency, nanatiling tropical storm pa rin yung kanilang extended forecast nito. Yan, yung pagpasok nito ng PAR. So naiiba kay Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Weather Center na sa tropical storm. Bagamat kay Joint Typhoon Weather Center kasi hindi sila gumagamit ng severe tropical storm. Mababansin natin sa wind speed nito, kung titingnan natin 74 km per hour, sa atin naman ay mga around 96, mga 80 to 96 km per hour po. So yun po yung ine-estimate na maaring mag-severe tropical storm na nga po itong si Jami. So either way po, between tropical storm to severe tropical storm, ay posibleng mangyari yan oras sa pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility within 48-hour period po yan. And then, by the next 48 hours, posible pa itong mag-typhoon category. Either way, bukas po yan ng mga bandang umaga o bandang hapon na po siguro. Depende sa development niya. Pero nakikitaan natin na ayon dito sa mga forecast track, gaya na lamang ni Pag-asa, kung titingnan natin, ay magiging typhoon category daw siya. Mga bukas na daw ito mga bukas na po ito bandang umaga. Kay Japan Meteorological Agency naman, kung titingnan natin, ganun din ang nakikita, posibleng bukas din na mag-typhoon category na rin siya. Ayan Kay Joint Typhoon Weather Center naman, yan, ito na po yung latest graphics natin para mas precise at mismong mano-mano na natin ginawa. Imbis na gumagamit tayo ng KMZ file, masyadong mabigat yung KMZ file. So ito, direct graphic talaga siya na automated, nako-compute ng ating webpage. So bukas, inaasahan din daw na mag-typhoon category siya, or bukas po ng umaga pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility, either mamayang hapon o gabi po yan mga folks. So ina-expect din natin, at since yung forecast ensemble natin halos dikit o napaka-close na po
na hindi na magbabago yung kanyang galaw. Halos sa magiging ganito na lamang yung halos sa magiging general na magiging kilos nitong si Pre-Doming once na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So, wala na rin tayong magiging comment yan. Ang DeepMind AI, kung titingnan natin yung ensemble ng DeepMind AI, ito multi-agency ensemble yan. Ganon din na pinapakita ng DeepMind AI na napaka-close on halos dikit na po yung kanilang forecast na halos hindi na ito magbabago ng direksyon. Konting-konti na lamang. Yan. Halos iisa na lamang yung magiging kilos patungo dito sa may bandang Okinawa Islands, Japan. So, mula sa pinaka-tropical cyclone combination natin ay halos din na ganun din ang ipinapakita na dikit o halos magkakapereho na sila na magiging forecast na. Yan. So, magiging epekto lamang nito sa Pilipinas, usually ang hatak talaga sa ating habagat. Magsisimula yan dito sa may bandang Mindanao at Visayas, then by weekend, unti-unti tataas yan hanggang Southern Luzon at mga unang linggo siguro, mga June 1 or June 2 ay maaring madamay na ang Metro Manila na magkakaroon ng paglakas sa ating southwest monsoon na magbubunsod po ng mababang atmospheric pressure na dito at magsisimula na ang mga sunod-sunod na mga pag-ulan. So probably dyan na siguro i-declare nga po ni Pag-asa na habagat season na. So depende yan sa magiging senaryo kung magtutuloy-tuloy ang forecast na lalakas pa itong si Pre-Doming oras na pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility sa loob o sa susunod na 48 oras. Yan. So ito po yung tropical cyclone forecast error ng Japan Meteorological Agency. So base sa ating automatic computation error ay hindi na rin nagbabago halos ang forecast prediction. Ganyan na rin talaga ang lumalabas. Walang salingat na ensemble. So totally ganyan na ang magiging kilos yan mga folks. At ito po yung pinaka-actual floating satellite imagery niya. Ayan, medyo pulido na talaga ito kaya maituturing na itong isang mas malakas na bagyo na at maaari pang itong mas lumakas pa into severe tropical storm dahil nagkakaroon na siya ng pinaka-central eye wall unti-unti. Yan, nagkakaroon na siya ng central eye wall at yung pinaka circulation being niya ay compact na po, yung upward low at yung kanyang southern quadrant ay pulido na pong indication of southwest monsoon flow. Yan o, yung monsoon trough flow. Yan, nahahatak yung ating habagat dito sa Timog Kanluran na unti-unti dahil habang lumalakas po ang sirkulasyon ng bagyo. Mula naman sa tropical cyclone intensity forecast natin, posible pa itong maging category 1 typhoon within or next 48 hours nga po base dito. Posibleng mag-category 1 typhoon na to in 2 o 3 days, within 2 to 3 days. So mga within or next 48 hours nga. Papalo ito starting may mga 142 to 148 kilometers per hour or maaring mahigit pa. And then sa ngayon hanggang category 1 typhoon pa lang ang nakikitaan na ilalakas base sa pinaka-tropical cyclone intensity forecast natin. So, maaaring mag-severe tropical storm ito sa loob ng 24 oras. Ayan, makikita naman po sa loob o sa susunod na 24 oras. Ayan, ito yung within 24 hours. Tropical storm na siya. Then, mag-severe tropical storm na siya ay within sa susunod na 24 oras o halos isa at kalahating araw. So, mga starting ngayong araw yan hanggang bukas po yan ng hapon. Yan, yung pagitan na yan. Mag-severe tropical storm. And then, magka-category 1 typhoon na ito by 2.5 days. So, within or next 48 hours nga po yan. So, mga bandang Sabado na talaga yan or bandang Linggo according dito sa intensity forecast. At mula sa ating West Pacific Basin, sa ating computer tropical cyclone assessment monitoring, positive na nga po na ito'y isang ganap na bagyo. So, wala na tayong komento dito. Sa pinaka-global spectral model natin, makita natin ay papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility by Thursday po yan, May 28. So medyo bumilis kasi ang kanyang movement. So imbis na May 30 ay mas mapaaga ito. May 28 is mukhang ngayong araw na ito papasok nga. Yan. Ngayong araw na siya papasok ng Philippine Area of Responsibility. Either ngayong hapon nga po o bandang gabi mga folks. So malinaw naman dito sa pinaka-indication. And then furtherly,
ay posible itong lumakas pa. Yan. At makikita po yung hatak sa ating habagat. Kitang-kita po dito sa pinaka-global spectral model. Yan, kitang-kita naman mga folks. Pinalakas na nito yung ating habagat. Yan. So magkakaroon na tayo ng southwest monsoon na mararamdaman ng mga taga-Palawan. Hanggang South Luzon po yan by May 30. So bandang Visayas muna, Mindanao at hanggang South Luzon yan until May 30 po yan. Mararamdaman po yung habagat rains na. And then yung bandang Metro Manila, pagpasok na yan ng mga bandang May 31 o June 1 po yan. Hanggang June 1. Ayan o. So makikita po yung daloy sa hatak sa ating habagat na nagpapaulan ngayon kasama ang Metro Manila, buong South Luzon at ilang parte ng northern part ng Visayas at west portions ng Visayas. So June 1, inaasahan naman na i-exit ng Philippine Area of Responsibility itong si Predoming. Yan, so mga bandang hapon or gabi, yan, i-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility. So mga bandang June 1 ng hapon o gabi, so depende sa magiging movement speed niyan, ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero magdudulot na tayo ng habagat rains, kasama na ang Metro Manila yan sa araw na yan. So expected talaga dito posibleng i-declare ito ni Pag-asa, pero dahil interaction ito ng bagyo, so posibleng hindi pa nila i-declare yan. Antayin muna siguro nila na manatili yung habagat dito, o as long as yung 6 na weather stations ni Pag-asa dito sa may bandang kanluran, ma-fill up yan, according kay Pag-asa, posibleng i-declare na nga nila na habagat season. Pero inaasahan natin mga bandang June 20, ang inaasa nating ganap na habagat season na po. And then yung pagtatapos ng ating transitioning ng habagat, mga by second week po yan ng June next month po. So malinaw yan mga folks. At yung mean sea level pressure, yan, isang magiging severe tropical storm to typhoon category pa siya sa loob ng PAR, and then i-exit ito by 31 or June 1 yan ng May. Ng June, ng between ng May 31 at June 1. Yan. And then makikita natin ay bumababa yung atmospheric pressure natin kasama ang Metro Manila. Indikasyon na nagkakaroon tayo ng malawakang pag-ulan po dyan na may localized thunderstorms. Yan. Strike probability, makikita naman natin walang strike probability sa atin sa Pilipinas, pero yung epekto po ng hatak sa habagat ay palalakasin niya po yan. So aangat po ito, hahatakin niya ito yung southwest monsoon. So yung atmospheric pressure na bababa sa bandang kanluran ng bansa, habang lumalayo yung bagyo, magdudulot naman ng mga malawakang kalat-kalat na pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang sa western part ng Luzon. Ayun o, naapektuhan ng matinding ulan ang bandang Vietnam po. So dahil sa napa-enhance po yung habagat dito. Napa-enhance kasi ng bagyo yung habagat, napalakas po niya yung hatak sa ating southwest monsoon. In T168-hour period or between June 3, yan, aabot na yung strike probability ng ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. So mukhang dito na by June 2 o June 3 ay ganap na meron tayong southwest monsoonal rains o yung southwesterly rainfall, kasama na ang bahagi po ng Metro Manila at southwestern Luzon. So paghandaan po natin yan ha. So anong araw ba yung June 1? Monday. So hanggang Wednesday, unang linggo talaga ng June ay talagang magiging maulan na tayo, kasama na ang South Luzon at Metro Manila according dito sa ating cyclonic genesis. Sa ating multi-agency simulation o computer simulation, makikita natin ang hatak sa habagat. Palalakasin niya ang habagat dito sa kanluran ng bansa o timog kanluran ng bansa. Makikita natin inuulan pati ang Metro Manila. So medyo good thing po yan, mga between June 30 o May 30 o May 31 to June 2. Yan yung pinaka most critical na day na magkakaroon na tayo ng habagat rains. Kay ICMWF, ganun din ang kilos niya. Paglabas ito ng PAR, bandang Okinawa, Japan sa mga huling araw nga po ng May. Then kasabay naman ng paghatak o palalakasin naman nito ang ating habagat na magbumusod po ng maulang panahon sa most of western sections ng South Luzon, kasama na ang bandang Metro Manila. So yan po ang magiging epekto lang ng bagyo sa atin, yung habagat rains na palalakasin ni bagyong Doming, just in case po.
Pero yung direct impact ng bagyo ay wala po tayong aasahan na mararamdaman yan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung epekto lamang niya sa hatak ng monsoon trough ang magpapaulan lamang sa atin sa Pilipinas. Samantala sa ulat ng Dole, well, kanina nga po mga alas 11 nagkaroon ng mga pagyinig, although kaninang madaling araw nagkaroon ng mga mahihinang mga pagyinig tayo na according sa aking seismometer sa Caloocan. So kung titingnan natin sa pinaka-data feed ni Phobox mula kanina madaling araw, mapapansin natin mga bandang Tingloy, Batangas at Calayan, Cagayan ang may mga pagyinig. Although mahihina ito hanggang Pangasinan, pero kaninang mga bandang 11:25 nagkaroon tayo ng magnitude 4.1 na may mababaw lang na epicentral depth of 10 km dito sa northwest ng Bolinao, Pangasinan po. Nasa dagat naman ito ng bandang West Philippine Sea. Pero dahil mababaw ang kanyang epicentral depth, na-detect yan ng aking seismometer sa Caloocan. Ayan o, na-detect. So, i-recompute natin yan para ma-update natin itong image dito. Yan. Wala namang inaasahang tsunami warning. O double check natin yung tsunami warning. Wala namang so far na nakataas according dito sa ating PIMOWEDA Tsunami Event Monitoring System. Wala pong nakataas. Wala ring indicated na verified tsunami event base sa Cap at Atom Seismic Portal at Pbox. Wala naman. So, wala tayong masyadong alalahanin dun sa naging lindol dito sa bahagi nga po ng Luzon, dyan sa may bandang Kanluran. Yan, dito sa Pangasinan po. Yan, wala naman masyadong concern at sa outside naman o labas ng bansa, typically bandang Indonesian Peninsula, nagkaroon ng mga pagyayinig sa Timor Region, Indonesia, magnitude 5.1 yan. At bandang Aleutian Islands, malayo naman sa bansa. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Mabilang natin yung total earthquake natin ngayong araw for the month of May, since ilang araw na lamang po tayo, mga 4 na araw na lamang po. Ang 4 na araw na lang para pagpasok ng June 2026. So, total earthquakes na natin ngayon ay nasa 956. Total earthquakes na tayo. 916 dito is magnitude 2.0 pataas, 33 sa magnitude 4.0, 6 ang magnitude 5 at nanatiling isa ang ating magnitude 6+. Yan, yung mas malakas. Ito yon sa bandang San Julian, Eastern Samar noong May 4, 2026. Well, according nga natin ay ganun pa rin, pinakamarami pa rin ng clustered earthquakes sa may bandang Southeastern Visayas at Northwestern naman ng Luzon. Mag-iingat po tayo at ilang beses na natin discuss na dapat nating pag-ingatan o medyo ready tayo anytime sa magkakaroon ng mas malakas na rupture dyan sa mga area na yan. Malakas po yung pressure point dyan sa binanggit natin mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, May 28, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, May 28,
2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na, actually hapon na. Sa ating report ay asahan natin na magiging maaraw at malinsangan pa rin tayo sa Metro Manila, pero medyo magiging gloomy po tayo, makulimlim at may mataas na forecast na tayo na uulanin lalo na sa bandang hapon, gabi o madaling araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.